Maraming estudyante ang nagsasakripisyo araw-araw para lang makapag-aral. Ang iba pa nga, tumatawid pa ng ilog, makapasok lang sa paaralan. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Halos lamunin na ng ilog ang mga silid-aralang ito sa Tumapic Elementary School sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Tinangay na rumaragas ang tubig ang malaking bahagi ng mga silid. Pero ang mga silid-aralang dapat sana inaabandona na, heto't ginagamit pa rin ng mga bata. Sa kabila ng peligro, wala raw magawa ang mga guro dahil kulang talaga sila sa mga classroom. Bihala namin talaga yung mga bata, lalabas kami talaga pag bumuho. Pero wala naman kasi pag merong baha, parating na ba yung umulan? Kasi handa na kami, no? Kami sa, Mga sawali naman ang nagsisilbing pansamantalang classroom ng mga estudyante sa Zamboanga City. May ilan namang sa mga covered court nagkaklase. Hanggang ngayon kasi, okupado pa rin ang kanilang mga classroom ng mga biktima ng gulo sa lungsod noong nakaraang taon. Ang mga guro nagpapasalamat na rin dahil kahit papaano, nasa maayos naman silang kalagayan. Di gaya ng mga gurong ito sa mga island barangay sa lungsod. Kailangan pa nilang tumawid ng dagat linggo-linggo. At sa tuwing masama ang panahon, ang tangi nilang kinakapitan, mga galon ng tubig. Kinakabahan ako at first, but since doon nakasign, we should do our job as a teacher po, sir. Nagbigay na raw ng life jackets ang Department of Education. Yun nga lang, aanim lang. Sa Butuan City naman, mala sardinas ang sitwasyon ng mga estudyante. Kulang sa mga silid-aralan, pati na sa mga upuan. Ang mga estudyante ito nga, hindi na napigilang magtanggal ng pang-itaas habang nagkaklase dahil sa init. Aminado ang DepEd na malaking hamon ang kakulangan sa mga silid-aralan sa maraming lugar sa bansa. Baka nga raw, abutin pa ng siyam-siyam bago ito masolusyonan. Pagka i-download ito na wala namang dokumento, no? Yung akala natin ay naitayo na eskwelahan o nabili ng mga upuan o kaya textbooks, ayun pala ay ghost delivery lamang, no? Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.